Naglalakad si Jaila sa makintab nga na sahig ng mansyon habang maingat nga na hawak ang tray ng mga baso. Papunta siya sa sala upang maihatid ang mga yon. Pagamananak siya ng may-ari ng bahay, pinili pa rin niyang manatili roon para makasamang ama kahit ituring nga siya na parang isang katulong. Pagbukas niya ng pinto sa sala, nadatnan niyang naroon ang kanyang madrasta. Nakasandal ito sa upuan at nakataas nga ang isang kilay. Late ka. Hindi ba sinabi ko? Huwag mong pababayaan ang bisita. Napakabagal mo, Jaila. Malamig nitong sabi. Napakagat ng labi si Jaila ngunit marahan lang siyang yumuko. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Kung kukupad-kupad ka, papaalisin talaga kita rito. Ayaw mo naman siguro yan, di ba? Pumuntong hininga na nga lamang si Jaila at sa halip na sumagot, nang pabalang maingat nga niyang ipinatong ang tray sa mesa at inayos ang mga baso. Nang makita nga niyang tumulo ang alak sa basahan at bubuksan na nga sana ng madrasta ang bibig nito, inunahan na niya. Huwag kayong mag-alala, nilinisin ko po. Mabilis niyang sambit. Mula sa hagdan bumaba ang kanyang ama kasamang dalawa nga nitong tauhan. Saglit nagliwanag ang mga mata ni Jaila nang makita ito. Papa! Tawag niya. Jaila. Malamig na tugon nga ng ama niya. Hindi man lamang siya nito tinignan ng diretsyo. Siguraduhin mong handa ang lahat. May press conference ako mamaya. Tumango na nga lamang si Jaila. Kahit durug-durug nga, ang puso niya ay pinilit nga niyang ngumiti rito. Opo, Papa. Ngunit, bago siya makaalis, sumabat ang kanyang madrasta. Mabuti na lang at may silbi siya bilang katulong. Huwag niyo akong tawaging basta katulong. Kinagawa ko to dahil mahal ko ang papa ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako tatapak dito kahit kailan. Natahimik ang buong sala. Nalaki ang mga mata ng madrasta niya dahil hindi siya sanay sa sinasagot niya. Ang lakas ng loob mong sumagot. Respeto po ang hinihingi ko. Kahit nagsisilbi ako rito, hindi ibig sabihin na wala akong karapatan sumagot. Matapang na sa adaman ni Jaila. Tama na, Jaila. Bumalik ka na sa mga gawain mo. Biglang pigil ng kanyang ama. Napatigil si Jaila. Gusto niyang sumigaw at tanungin kung bakit hindi siya kailanman ito ipinagtanggol. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang bahagyang bakas ng awa roon. Hindi nga lang sapat para ipagtanggol siya. Huminga siya ng malalim at mapait na ngumiti. Opo, Papa. Gagawin ko po ang sinabi niyo. Paglabas ni Jaila mula sa sala, sinalubong nga siya ng dalawang kasambahay. Nginitian siya ng mga to, tinabot nga ang basahan para makatulong. Jaila, kami na rito. Pahinga ka na muna, sabi ng isa. Ayos lang ako, kaya ko pa. Mas mabuti na nga ako na lang kesa mapagalitan pa kayo. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na bumuntong hininga. Kung kami lang talaga ang masusunod, matagal ka nang lumayas dito. Pero dahil sa tatay mo, tinitiis mo pa rin. Bahagyang nangilid ang luha ni Jaila pero pinunasan niya kaagad. Masaya na ako na may kasama pa rin ako dito. Kayo lang ang pumapansin sa akin. Maya-maya pa ay narinig nga ni Jaila ang pagbukas ng pintuan at ang malakas na yabag nga ng sapatos. Nakataas ang kilay niya nang lumapit si Ivan. Nakangiti ito na para bang may tinatagong kalokohan. Bitbit nito ang isang maliit na paper bag at tila hindi alintana ang inis na bumungad mula sa dalaga. Hi, Jaila. Nakangising bati nga ni Ivan. Na-miss mo ko, di ba? Na-miss? Hindi nga kita hinahanap. Malamig na tugon nga ni Jaila habang iniipit ang basahan sa gilid ng mesa. Bakit ka nandito? Business with your dad. Sagot nga ni Ivan at nagkibit balikat siya. Saka umupo sa silyang malapit sa dalaga. Pero naisip ko, baka pwede rin kitang guluhin. Napapikit nga si Jaila at huminga ng malalim. Kung wala kang importanteng sasabihin, pwede bang umalis ka na lang? Ngumisi si Ivan at tumayo nga sa katinapik ito ng bahagya sa braso. Relax. Akala mo naman kakainin kita. Para kang tigre. Mabilis na inalis ni Jaila ang kamay ng binata.
Huwag mo akong hawakan, Ivan. Hindi ako katulad ng babaeng kinukulit mo na natutuwa sa biro mo. Grabe ka naman. Iba ka kasi, you're special. Biro pa nga ng binata habang nakatayo sa harap niya. Nakasuksok ang kamay sa bulsa ng pantalon. Special na inis. Sagot ni Jaila, tiniwasan nga ang titig nito. Tumaas ang kilay ni Ivan at ngumisi ng mas malapad. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang sungit mo, wala bang smile dyan? Napahinto si Jaila at dahan-dahang tumingin sa kanya. Smile? Alam mo bang pinagalitan lang ako ng madrasta ko at binara ako ng papa ko kanina? Tapos gusto mo pang umiti ako? Gusto mo ba ring sampalin kita? Natawa na nga lamang si Ivan at napaangat nga ang dalawang kamay na parang sumusuko. Okay, sorry na. I didn't know you had a bad day. Every day is a bad day dito. Palaban na sagot nga ni Jaila. Tumigil sandali si Ivan at tinignan nga siya ng seryoso. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa akin, umalis tayo rito. Kahit isang araw lang para makahinga ka. Napahiling si Jaila at kinuha ang basahan para linisin ang mesa. Salamat pero hindi pwede, may gagawin pa ako. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Ivan habang pinagmamasdan siya. You deserve better than this. Napahinto si Jaila. Kahit pagod ako, mahal ko ang papa ko, kaya ko to. Saglit na natahimik si Ivan. Pero maya-maya ay bumalik na naman ang pagbibiro. Fine, pero pwede bang ngumiti ka man lang kahit konti? Para sa akin. Tinignan niya ito ng masama. Alam mo ang kulit mo talaga. Wala akong utang na loob sa'yo para ngumiti ako. Wala nga pero baka makatulong to. Sagot nga nito sabay abot nga ng maliit na paper bag. Nagulat si Jaila at dahan-dahang kinuhang bag. Ano to? Open it. Sagot ng binata. Pinuksan ni Jaila ang bag at napasinghap nga nang makita ang paborito niyang pastry mula sa isang mamahaling cafe. Paano mo nalaman na gusto ko to? Nagkibit balikat si Ivan at gumisi. May utak ako, Jaila. I've been observing you. Lagi kang napapatingin sa cafe kapag nadadaanan natin. Hindi mapigilan nga mapangiti ng kaunti ni Jaila. Ginawa mo to para lang asarin ako ulit, no? Of course not. Para mapasaya ka kahit konti. Seryosong sagot ni Ivan. Natahimik si Jaila pero mabilis ding bumalik ang suplada niyang tono. Kung inaakala mong makukuha mo ako sa ganito, nagkakamali ka. Tumawa na nga lamang si Ivan. Hindi ko bibilhin ang puso mo, Jaila. Hihintayin ko na lang na ibigay mo at kung kailan ka handa. Makabuluhang saad nga ng lalaki. Namula ang pisngi ni Jaila at napailing. Nakakainis ka talaga. Napalingalinga na nga lamang si Jaila at natatakot na baka may makakita sa kanila. Sige na, umalis ka na. Baka makita ka pa ng madrasta ko at pagalitan ako. Pagagalitan ka rin naman niya kahit wala ako. Nakangiting sagot nga ni Ivan. Kaya mas mabuti nang nandito ako para may kasama ka. Ang kulit mo, pero salamat. Sabi ni Jaila habang sinusubukang pigilan ang ngiti. Tumango si Ivan. Anytime. Mula sa hagdan ay biglang bumaba ang madrasta niya. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bumalik ka na sa trabaho mo. Agad na tumalikod si Jaila pero nauna nang sumagot si Ivan. Ako po ang nagpatigil sa kanya. Sorry. Wala akong pakialam. Malamig na tugon nga ng madrasta. Jaila, umakyat ka na, tayusin mo ang kwarto ko. Saglit tumingin nga si Jaila kay Ivan bago sumunod nga sa utos. Ngunit bago siya makalayo, tinawag siya nito ng mahina. Jaila, save me a bite of that pastry, okay? Sad pa nga ni Ivan. Napailing na nga lamang si Jaila at bagyang napangiti bago tuluyang umakyat. Sa sumunod na araw mahigpit nga ang pagkakakapit ni Jaila sa hawakan ng hagdan habang nakikinig mula sa itaas. Sa baba maririnig ang tawanan ng madrasta niya at mga kamag-anak nito. Tahimik siyang nakaluhod sa sahig, naglilinis ng mga gamit nang marinig niya ang boses ng kapatid ng madrasta. Kung hindi natin ginawa yun noon, baka hindi tayo nakapasok sa negosyo ng pamilya nila. Natatawang wika nga nito. Naalala niyo ba yung nanay ng batang yun? Yung babaeng sobrang maarte nakala mo hindi magnanakaw?
Yun, pinalabas nating siya ang kumuha ng pondo. Napasinghap si Jaila at nanlaki ang mga mata. Napakapit na nga lamang siya sa basahan na hawak niya. Huminto ang kanyang paghinga habang pinakikinggan ang sumunod na sinabi. Di ba siya yung nag-suicide? Well, hindi ko siya masisisi. Nasira ang pangalan niya sa buong industriya. Hindi na siya makakabalik. Dagdag pa nga ng isa at tumawa silang lahat na parang wala lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jaila. Nanlalamig ang mga palad niya at nanginginig ang mga tuhod. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lahat ng pinagdaanan ng kanyang ina ay lahat pala yun ay ginawa ng pamilya ng madrasta niya. Napahawak siya sa dibdib habang nanlulumang napaupo sa hagdan. Hindi totoo to. Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura at tuluyan ng bumuhos ang luha. Mabilis siyang tumayo. Tumulo ang kanyang luha habang mabilis nga na bumaba sa hagdan. Mga walang hiya kayo? Kayo ang pumatay sa mama ko! Sigaw niya. Nagulat ang lahat ng bisita at napalingon sa kanya. Nagtaas ng kilay ang madrasta niyang mukhang hindi alam kung paano sasagutin ang pasabog niya. Jaila, ano ba yung pinagsasasabi mo? Malamig na tanungan nito. Huwag ka nang magmalinis pa. Galit na sigaw ni Jaila habang nanlilisik ang mata. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo. Kayo ang nagplano, kayo ang gumawa ng kwento para siraan siya. Dahil sa inyo nawala siya sa akin. Tumayong madrasta at marahas na humakbang palapit. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, baka nakakalimutan mo kung sinong nagbibigay sa'yo ng kinakain mo ngayon. Hindi niyo ako mabibigyan ng kahit na ano. Ang papa ko ang dahilan kung bakit nandito ako. At hindi niyo ako matatakot. Kayo ang tunay na kriminal dito. At wala akong utang na loob sa inyo. Sigaw ni Jaila tumahagulgol pa. Bago pa siya makalapit para saktan ng mga to, mabilis na sumulpot nga si Ivan mula sa gilid. Hinawakan siya nito sa braso at maigpit na pinigilan. Jaila, stop please. Mariin itong bulong. Pakawalan mo ko. Wala silang karapatang huminga nang parang walang kasalanan. Pilit nga ni Jaila habang nagpupumiglas. Calm down. Mariin na sabi ni Ivan at mahigpit na hinawakan nga ang magkabilangan niyang balikat. Listen to me. This is not the way. You'll only get yourself hurt. Halos mabingi nga si Jaila sa sariling iyak. Wala akong pakialam. Pinatay nila ang mama ko. Lumapit ang madrasta habang nakataas ang kilay. Anong drama na naman to, Jaila? Huwag mong idamay ang nanay mo dito. Kung hindi siya nagkamali, hindi siya magkakaganyan. Nalisik nga ang mata ni Jaila at halos nanlambot si Ivan sa bigat ng galit na nararamdaman nito. Tumigil ka. Sigaw ng binata habang hinaharangan ngang madrasta. Hindi mo siya pwedeng ganunin. Napatingin ang madrasta kay Ivan at mukhang hindi ito sanay na may sumasalungat. At ikaw, nakikialam ka sa bagay na wala kang alam? Alam ko ang tama at mali. Matigas na sagot nga ni Ivan. And this is wrong. Nanginginig nga si Jaila habang pinipigilan pa rin siya ni Ivan. Bitawan mo ako, Ivan. Kailangan ko ipagtanggol ang mama ko. Not like this. Mahinang sabi ng binata at pinisil ang kamay niya para pakalmahin siya. Let me handle this. Trust me. Napatingin si Jaila sa binata habang nangingilid pa rin ng luha. Paano mo to haharapin? Wala akong lakas laban sa kanila. I do. Matatag na sagot nga ni Ivan. Hindi ka nag-iisa, Jaila. Ivan, wala kang karapatang. Putol nga ng madrastang ngunit agad nga siyang tinapunan ng matalim na tingin ng binata. Karapatan? Malamig ang boses ni Ivan. May karapatan akong ipagtanggol ang kaibigan ko. At kung totoong narinig niya, baka gusto mong ipaliwanag sa lahat dito kung bakit parang natutuwa ka sa pagkamatay ng isang tao. Napakurap ang madrasta at nahiya nang mapansin na ang ibang bisita ay nagbubulungan na. Nagpalipat-lipat nga ang tingin nito sa paligid. This is ridiculous. Walang pruweba yung batang yan. Meron. Matapang na sagot ni Jaila habang pinupunasan ng luha. Ako mismong nakarinig. Lahat kayo narinig kong ipinagyayabang niyo kung paano niyo siya siraan. Akala niyo wala akong pakialam? Pero hindi ko kayo titigilan. Jaila, tama na. Pabulong na sabi ni Ivan habang hinahaplas ang braso ng dalaga para pakalmahin.
Ayaw niyang mapahamak ito. You need to rest. We'll figure this out. Napatingin si Jayla sa binata at napalunok. Hindi ako titigil hanggat hindi sila napaparusahan. Mariin niya at palaban na sinabi. Tumayo si Ivan at tumingin nga sa mga tao. I think it's best for us to leave. Matatag niyang pahayag. Walang aalis sa bahay ko. Malamig na sambit nga ng madrasta. Ngumisi si Ivan. Sabay sabing, subukan mo. Tahimik na nagbulungan ng mga bisita. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ivan at mahigpit nga na hinawakan ng kamay ni Jayla. Come with me. Nagpupumiglas man na papayag na nga rin si Jayla. Pagkalabas sila ng sala ay mahigpit nga siyang niyakap ni Ivan. Jayla, I'm so sorry. Hindi mo deserve to. Mahinang sabi nga niya. Tuluyan na ngang bumigay si Jayla at napahagulgol sa dibdib ng binata. She didn't deserve it. Mama didn't deserve it. Pinisil ni Ivan ang likod niya. Shh, we'll get justice for her. I promise you, hindi ka muling mag-iisa. Hinawakan ni Jayla ang dibdib nito habang nanginginig pa rin. Paano kung wala tayong laban sa kanila? Ang yaman nila, Ivan. Wala akong kapangyarihan. Then we'll find a way. You are stronger than you think, and I will fight with you. Unti-unting napapikit si Jayla at pinipigilan nga ang panginginig ng labi. Sa sumunod na araw mahigpit na hinawakan nga ni Jayla ang doorknob ng opisina ng kanyang ama. Tumitibok ng malakas ang puso niya habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Wala si Ivan. Mag-isa siyang pumasok nga sa gerang ito. Huminga siya ng malalim bago nga tuluyang pumasok. Papa, tawag niya. Nakaupo ang ama niyang si Congressman Villaruel sa swivel chair nito. Hawak ang telepono at may kausap na matanda sa linya. Tinignan lang siya nito sandali bago ibalik nga ang atensyon sa tawag. Pag-usapan na lang natin sa lunch. Ayusin niyo na. Salamat. Sabi nito bago ibaba ang tawag. Jayla, ano to? Bakit ka pumapasok nang walang paalam? Tanong nga ng ama niya. Papa, kailangan kong kausapin ka tungkol sa pamilya ni Helena. Narinig ko silang inaamin na sila ang sumira kay mama. Lahat ng sakit, kahihiyan na dinanas niya. Gawa nila yon. Napakunot ang noon ni Congressman ngunit hindi ito nagpakita ng emosyon. Jayla, tigilan mo na yan. Hindi magandang pakinggan. Hindi mo dapat inuungkat ang mga bagay na tapos na. Tapos na? Papa, pinatay nila si mama. Tinulak nila siya. Sa depression, hindi ako tatahimik. Halos mapasigaw nga si Jayla sa galit. Tumayo ang kanyang ama at mariing huminga. Jayla, you are young. Hindi mo naintindihan ang implikasyon ng mga sinasabi mo. Hindi mo alam kung gaano kalaki mawawala sa atin kapag kumalat yan. Napanganga si Jayla. So mas mahalaga pa rin talaga ang image mo kaysa sa pagkamatay ni mama? Watch your words. Hindi lahat ng bagay ay dapat ipagsigawan. May mga bagay na kailangan nating itikom ang bibig para mapanatili ang kapayapaan. Malamig na tugon nga ng congressman. Kapayapaan? O sarili mong reputasyon lang? Sarkastikong tugon nga ni Jayla. Hindi nakasagot ang kanyang ama. Ang bigat ng katahimikan ay lalong nagpasikip sa dibdib ni Jayla at naramdaman niyang nanginginig nga ang kanyang kamay. Pero hindi siya umatras. Kung hindi mo sila kayang harapin, ako ang gagawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ng madrasta niya. Nakatayo ito ng may kumpiyansa habang nakataas ang baba. Ano na naman to? Naririnig ko na naman ang malakas mong boses, Jayla. Gusto mo bang marinig ang kapitbahay ang mga kahibangan mo? Tumingin si Jayla sa madrasta niya na may apoy nga sa mga mata. Hindi ito kahibangan. Alam kong kayo ang gumawa rito at kapag hindi nyo inamin, ako mismong magsasabi sa media. Congressman ang papa ko, baka gusto nyo makita ang headline bukas. Naningkit ang mga mata ng madrasta. Ikaw? Isang batang walang kwenta, walang maniniwala sa'yo. Subukan nyo. Mariin na sagot nga ni Jayla. May mga narinig akong iba pang kamag-anak mo. May recordings ako. Kapag hindi nyo ako pinakinggan, sisiguraduhin kong wala nang maniniwala sa linis ng pangalan nyo. Halatang nabigla ang madrasta. Ngunit agad din itong binawi ang composure. Alam mo, Jayla, sawa na ako sa mga drama mo. Hindi ka na bata. Kung gusto mong umalis ka. Wala kang lugar dito.
Kung ipapalayas niyo ko, mas madali para sa akin ang sabihin sa lahat ng totoo. Paglabas ko ng gate na to, maghahanda na kayo sa iskandalo. Nanahimik nga si Congressman at nakatitig sa anak ng Mariin. Jaila, tama na. Mariin itong sabi. Hindi ito ang tamang paraan. Papa, ilang taon na akong tahimik. Ilang taon ko na kayong pinili kahit sinasaktan nila ako. Pero ngayon ikaw mismo ang hindi marunong pumili sa akin. Halos pasigaw nga na sabi ni Jaila habang tumutulo ang luha. Lumapit ang madrasta niya at tinapik ang balikat ng ama. Sige na mahal, ayusin na natin to. Kung ayaw niyang makinig, ipasok niyo na lang siya sa kwarto niya. Mas ligtas kung hindi siya makakalabas. Napatingin nga si Jaila sa ama na tila nagdadalawang isip. Papa, huwag mong sabihin gagawin mo to sa anak mo. Mariin ang tingin nga ng congressman sa kanya. Pasensya na Jaila pero kailangan kitang protektahan sa sarili mong galit. Hindi mo alam ang gulo kapag kumalat yan. Protektahan? O pinapatahimik mo lang ako? Para sa pansarili niyong interes. Sigaw nga ni Jaila habang umiiyak. Tumalikod ang kanyang ama, tinawag ang dalawang tauhan. Dalhin siya sa kwarto niya. Siguraduhin hindi siya makakalabas. Utos pa nga nito. Papa, huwag mo akong ikulong. Wala kayong karapatang gawin to. Sigaw ni Jaila habang pinipigilan ng dalawang tauhan. Nagpupumiglas siya. Pilit kumakawala ngunit masyado silang malakas. Papa, please. Makinig ka naman sa akin para to kay Mama. Hindi siya nilingon ng kanyang ama. Nakita niyang may bakas ng emosyon sa mukha nito pero pinili nga nitong manatiling tahimik. Kayong lahat mananagot. Hindi ako titigil, isusumbong ko kayo sa lahat. Naririnig niyo ba ako? Sigaw ni Jaila habang hinahatak nga siya paakyat ng hagdan. Marahas siyang ipinasok nga sa kwarto at agad nga nanilak ang pinto. Nahulog siya sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Tinadyakan niya ang pinto nang paulit-ulit. Buksan niyo to, walang hiya kayo! Ngunit walang sumagot at tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang mabigat ng katahimikan sa paligid. Bumagsak siya sa kama at hinila ang unan at doon ibinuhos nga ang lahat ng iyak. Mama, hindi ko na alam kung paano ako lalaban, pero hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Bulong nga niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang naglalaban nga ang galit at sakit. Ang pagkakulong nga na iyon ay parang kulungang sumisimbolo sa buhay niya. Ngunit sa loob-loob niya mas lalong lumalakas nga ang apoy na nagudyok sa kanya para makahanap ng paraan. Maya-maya pa ay narinig niya ang mabigat na yabag nga ng tauhan. Humiga siya ng dahan-dahan at pinunasan ng luha. Hindi dito matatapos to. Mahina niyang sabi, hindi nila ako kayang patahimikin. Kinagabihang nagpit nga ang pagkakayakap ni Jaila sa unan habang nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik ang gabi ngunit ramdam niya ang bigat ng mga taong nagbabantay sa labas ng kanyang pintuan. Hanggang sa marinig niya ang mahina at maingat na pagkatok. Jaila? Mahinang tawagan ng familiar na tinig. Napabangon siya at mabilis na lumapit sa pinto. Ivan? Pabulong nga niyang sagot. Yes, it's me. Move back a bit. Utos nga ng binata. Agad siyang umatras at narinig nga ang maingat na pagkalas ng lock mula sa labas. Bumukas ang pinto at bumungad nga si Ivan. Nakasuot ito ng itim na jacket at may kasamang dalawang lalaki na hindi niya kilala. Come on, mabilis tayo. Sabi nga nito tinuro nga ang likuran. Paano ka nakapasok? May gwardiya sa labas. Bulong nga ni Jaila. Wala na sila. Huwag ka nang magtanong ngayon, Jaila, let's go. Sagot ni Ivan sa kamarahang hinawakan nga ang kamay ni Jaila at tinalalayan palabas. Tahimik nilang tinahak ang mahabang pasilyo. Sa bawat sulok ay nakabantay nga ang mga tauhan ni Ivan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jaila nang marinig ang isa sa mga tauhan na nagsabi, Boss, clear na ang daan. Boss? Bulong niya habang nagmamadali silang bumaba ng hagdan. I-explain ko mamaya. Mabilis na sagot nga ni Ivan habang nagmamadaling humakbang. Sa kusina sinalubong nga sila ng dalawang kasambahay ng mansyon na parehong kabadong nakatingin sa kanya.
Ma'am Jaila, tara na po. Bilisan nyo. Malasakit nga nasabi ng isa. Hindi makapagsalita si Jaila na paluhan na nga lamang siya at niyakap ang isa pa sa mga ito. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Mahina pa nga niyang sabi. Ang mahalaga po makaalis ka na rito. Ingat ka. Sagot ng isa at marahang tinulak nga siya palabas. Sumakay sila sa isang itim na van na nakaabang sa gilid ng garahe. Nang makalabas sila ng gate ng mansyon, saka siya nakahinga ng maluwag. Hindi ko akalaing ganito karami ang tauhan mo. Bulong nga ni Jaila kay Ivan. Ngumiti si Ivan nang tipid nga ngunit nanatiling nakatingin sa labas. Hindi mo kailangan malaman lahat ngayon. Basta ligtas ka na. Nakatulog si Jaila sa biyahe, dala ng pagod at emosyonal na bigat. Pagmulat nga niya ng mga mata, nakasakay na nga sila sa isang pribadong eroplano. Lalong lumalim ang pagtataka niya. Ivan, bakit may sarili kang eroplano? Driver ka lang, di ba? Kulat na tanong nga niya. Umiling si Ivan at ngumiti. Hindi akin to. May mga taong tumutulong sa atin. Ang mahalaga, makalayo ka muna sa bahay na yon. Hindi na nakapagsalita si Jaila. Ang tanging alam niya, hawak ni Ivan ang kamay niya habang lumilipad sila palayo. Pagkalapag nila sa Cebu, sinalubong sila ng isa pang van at dinala sa isang pribadong lugar na nakatago sa mata ng publiko. Isang malawak na bahay ang bumungad sa kanila. Ngunit simple ang disenyo, malayo sa marangyang mansyon ng kanyang ama. Pagbaba niya ng van, naamoy niya ang sariwang hangin at narinig ang alon ng dagat mula sa malayo. Ivan, saan tayo? Mahina nga niyang tanong. Lumapit si Ivan at ngumiti ng bahagya. Sa safe house. Hindi ito sa akin pero ako ang caretaker dito. Walang makakahanap sa iyo rito, Jaila. Napatitig nga si Jaila sa binata. Caretaker ka dito? Pero bakit tinatawag ka nilang boss? Nagtatakang tanong niya. Umiling si Ivan at huminga nga ng malalim. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan yan. May panahon tayo para magpaliwanag. Naglakad na nga sila papasok sa bahay at tinalalayan siya ni Ivan. Pinuksan nito ang isang silid at tinuro ang kama. Dito ka muna. Magpahinga ka. Bukas pag-uusapan natin ang susunod na gagawin. Umupo si Jaila sa gilid ng kama. Nanlalambot nga ang kanyang tuhod at nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi ko akalaing mangyayari to. Ligtas na ba talaga ako? Tumango si Ivan. Oo, wala silang alam na nandito ka. Pero kailangan nating mag-ingat, Jaila. Politiko ang ama mo. May impluwensya siya. Hindi tayo pwedeng magpadalos-talos. Tumingin si Jaila kay Ivan. Paano kung hanapin nila ako? Paano kung masaktan nila yung mga kasambahay na tumulong sa atin? May tao akong nagbabantay sa kanila. Sagot naman ni Ivan. Walang mangyayari sa kanila kaya wag ka nang mag-alala. Pinapangako ko yon. Napaluha si Jaila at napahawak nga sa kamay ng binata. Salamat, Ivan. Hindi ko alam kung anong gagawin kung wala ka. Umupo si Ivan sa tabi ni Jaila at pinisil ang kamay nito. You are safe now. Pero kailangan mong maging matatag. Hindi ibig sabihin na nakalayo ka na tapos na to. Napayo ko si Jaila. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Of course, kayang-kaya mo. Hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa'yo at kasama ako ron. Pero kailangan natin ng tamang plano. Hindi pwedeng emosyon lang pairalin. Hinaplos ni Ivan nga ang buhok ng dalaga nang marahan. Matulog ka na. Bantay ako rito buong gabi. Napatingin si Jaila rito at napangiti nga ng bahagya. Salamat, Ivan. Tumayo nga ang binata at lumapit sa pinto. Rest now, Jaila. Bukas magsisimula na tayo sa laban. Kinuumagahan nakaupo si Jaila sa mahabang sofa habang inaayos ang buhok niya gamit ang daliri. Tahimik ang bahay at naririnig lang ang mahinang hampas ng alon mula sa malayo. Si Ivan naman ay nakasandal sa pader. Nakahalukip-kip nga at seryoso ang mukha habang nakamasid sa kanya. Alam mo, Ivan, nandito tayo sa gitna ng dagat. Safe house kuno. Pero bakit parang ikaw ang pinaka-suspect sa lahat ng to? Panimula ni Jaila habang nagkukunwaring seryoso. Napataas ng kilay si Ivan.
at bahagyang natawa ng mapakla. Ako? Suspect? Jaila, kung hindi kita tinulungan baka ngayon nakakulong ka pa rin sa kwartong yun. Ewan ko sa'yo. Parang ang dami mong sikreto. May tauhan ka, may eroplano ka, tapos caretaker ka lang daw dito. Sinundo mo pa ako ng private plane mo? Paano nangyari yun? Ngumisi si Ivan at hindi sumagot. Huwag mong pilitin, may tamang oras para dyan. Fine, pero seryoso Ivan. Salamat ah. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Napatingin si Ivan sa kanya at bahagyang lumambot ang ekspresyon. Huwag kang magpasalamat, ginawa ko lang kung anong tama. Bago pa si Jaila makasagot may pumasok nga na isang babae na kasing edad nila. Nakangiti ito at bitbit nga ang tray ng pagkain. Good morning. Kayo palang mga bisita ni Kuya Ivan. Ako si Mika. Masiglang pagpapakilala nga nito. Nagulat si Jaila. Ako si Jaila. So dito ka nakatira? Tumango si Mika. Dito na ako lumaki, parang kapatid ko na si Kuya Ivan. Parang kapatid lang? O baka naman may feelings ka sa kanya? Biro nga ni Jaila habang nakangisi. Hindi niya alam kung bakit niya nabanggit ang bagay na yun. Napakurap nga si Mika at napatawa ng malakas. Hindi no, may boyfriend ako at saka si Kuya Ivan? Para ko na kayang kuya talaga yan. Hoy, ano ba yung sinasabi mo, Jaila? Singit na nga lamang ni Ivan na nakataas ang kilay. Wala lang. Bakit ka defensive? Hindi pa pwedeng itanong? Sagot ni Jaila habang nakangisi at nakatukod nga ang siko sa mesa. Hindi kasi nakakatawa yung tanong mo. Iritadong sagot nga ni Ivan habang nakahulukip-kip pa rin. Lalong natuwa si Jaila at mas ginanahan. So defensive. Mika, baka naman siyang may gusto sa'yo. Aamin ka ba, Ivan? Jaila, pwede ba tigilan mo ko? Wala akong gusto kay Mika. Halakak nga ang naging sagot ni Mika. Grabe ka, Jaila. Relax ka lang. Huwag mo nang asarin yan si Kuya Ivan, baka magtampo yan. Pero hindi tumigil si Jaila. Hindi ako makapaniwala na may boyfriend ka na pala, Mika. So paano mo nahanap yun? Baka pwedeng iset up mo rin ako. Pwede naman. Pero kailangan ba talagang kasama si Kuya Ivan sa plano? Nakangiting sagot ni Mika. Lalong namula ang tenga ni Ivan. Ano ba, Mika? Napahagalpak nga ng tawa si Jaila sa reaksyon ng binata. Ang cute mo kapag naiirita. Hindi ko alam na kaya mong magmukhang ganito, Ivan. Napahiling nga si Ivan na tumalikod na parang ayaw nang makipagsabayan. Mika, wag mo nang pakainin to. Wala nang pagkain para kay Jaila. Hoy, hindi mo pwedeng gawin yun na, gutom na kaya ako. Makulit na protesta naman ni Jaila. Tigilan mo na kasi ako. Malamig na sagot nga ni Ivan. Pero halata nga ang pili yung ngiti sa gilid ng labi. Grabe, Mika. Ganito ba siya araw-araw ang sungit? Reklamo nga ni Jaila nang umupo ulit. Ngumiti si Mika. Actually, mabait yan. Hindi lang siya sanay na may kasama rito, usually ako lang kasama niya. Kaya pala, ikaw lang kasing kasama niya rito kaya parang protective siya sa'yo. Interesting. Jaila, tama na. Seryosong tawag nga ni Ivan. Napanguso si Jaila, tumayos nga ng upo. Okay, fine. Hindi na ako magsasalita. Pero ang defensive mo talaga, hindi ko matake. Umiling si Ivan at lumapit nga sa mesa. Sa kamarahas na binuksan nga ang takip ng isang ulam. Kain na tayo. Huwag ka nang magtanong ng kung ano-ano. Napangiti si Jaila habang pinagmamasta ng binata. Alam mo, Ivan, ang saya mo palang asarin. Hindi ito sumagot. Kinuha na nga lamang ni Ivan ang plato ni Jaila at nilagyan ng pagkain. Inabot niya yon ng walang tingin. Kumain ka na lang. Huwag mo akong titigan. Tinanggap nga ni Jaila ang plato at napabuntong hininga. Grabe. Akala ko nung una driver ka lang na tahimik. Pero ang dami mo palang layers parang sibuyas. Layered ka din. Malamig na sagot nga ni Ivan habang nagsasandok ng kanin. Natawa si Mika. Alam niyo bagay kayo. Parang aso at pusa. Parehong napatingin sina Jaila at Ivan kay Mika. Ano? Sabay nilang tanong. Napahalakak si Mika. Oo nga.
Para kayong laging nag-aasaran pero halatang may chemistry. Huwag niyo na kasing i-deny pa. Napataas ang kilay ni Jayla at napangiti. Interesting observation, Mika. Hindi nakakatawa. Malamig na sagot nga ni Ivan pero bakas ang pagkapula ng kanyang tenga. Uy, nahiya siya. Biro nga ni Jayla habang kumakain. Don't worry, Ivan, hindi kita tatawanan masyado. Umiling si Ivan at tumayo. Mika, tulungan mo na lang ako sa kusina. Sure. Sagot ni Mika sakay tumayo at sinamahan nga si Ivan. Habang kumakain nakatingin lang si Jayla sa kanilang dalawa. May kakaibang saya sa dibdib na hindi nga niya may paliwanag. Pakiramdam niya na kahit sandali lang nakalimutan niya ang lahat ng bigat ng nakaraan at nakahanap nga siya ng kaunting katahimikan. Pagbalik nila Ivan at Mika ay nakangiti na nga si Mika at may dala pang dessert. Jayla, ito favorite ko to, tikman mo. Wow, salamat, ang bait mo Mika. Siguro kung wala ka rito, mamimiss ko lahat ng ganitong pagkain. Tuwang-tuwa nga na sabi ni Jayla. Wala yan. Basta safe ka rito, huwag ka magalala. Nakangiting sagot ni Mika. Tumingin si Jayla kay Ivan at bahagyang umiti. Salamat talaga sa inyong dalawa. Tumingin din si Ivan kay Jayla ngunit agad na umiwas ng tingin. Kumain ka na nga lang. Bukas may mga kailangan tayong pag-usapan. Napangiti si Jayla. Kahit anong tapang at seryoso ng mukha ni Ivan, alam niyang mabait ito at handang gawin ang lahat para sa kanya. Dumating ang gabi. Nakaupo si Jayla sa veranda ng villa habang nakasandal sa upuan at mahigpit na nakapulupot ang mga braso sa sarili. Tahimik niyang pinagmamasdan ang ilaw ng buwan na sumasalamin sa dagat. Dumating si Ivan dala ang isang folder na makapal at seryosong ekspresyon. Ibinaba niya yon sa mesa at tumupo sa tabi ni Jayla. Jayla, may kailangan ka malaman. Napatingin si Jayla rito. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Ivan bago nagsalita. Hindi lang tungkol sa stepmother mo. May ginagawa siyang illegal. Money laundering, illegal transactions, gamit ang pangalan ng tatay mo. Lahat ng property deals, business ventures, naka-front lang. Siya ang may hawak ng operasyon. Parang nahulog nga ang tiyan ni Jayla sa bigat ang narinig. What? Kinagamit niya si Papa? Tumango si Ivan at seryosong nakatingin sa dalaga. Oo, matagal ko nang sinusubaybayan ang mga galaw niya. Hindi ko lang alam na ganito kalalim. At kung hindi siya mahuhuli baka pati pangalan ng tatay mo masira ng tuluyan. Napahawak si Jayla. Sa sentido, hindi siya makapaniwala. Kaya pala parang wala siyang pakialam. Kahit lagi akong binapastos, alam niyang hawak niya ang lahat. Exactly. Sagot ni Ivan. At hindi lang ito tungkol sa iyo at sa tatay mo. Maraming ibang taong nadadamay kaya kailangan nating gumawa ng plano. Tahimik lamang si Jayla sandali. Kita sa mukha niya ang galit na pilit nga niyang pinipigilan. Paano natin siya mahuhuli? Umusog si Ivan palapit natin nilabas ang ilang larawan mula sa folder. Itong mga ebidensya. Transactions, mga dokumentong pinirmahan niya mismo. May recordings din ako nakuha mula sa isang tao sa kumpanya niya. Pero kailangan nating tamang timing para ilabas to. Hindi pwedeng basta-basta. Kinuha ni Jayla ang mga papel. Gusto kong makita ang lahat ng totoo. Gusto kong malaman lahat kung anong klaseng tao siya. May idea ko, sabi ni Ivan. Birthday ng tatay mo, di ba? Malaking event na yun, siguradong maraming press at media. Kung doon natin nilalabas ang lahat ng ebidensya, wala na siyang takas pa. Napatingin nga si Jayla kay Ivan. Tama ka. Kung doon natin gagawin, wala siyang choice. Pero paano natin madadala tong lahat doon? Pantay sarado ako kapag bumalik ako sa bahay. Ngumiti si Ivan ng mapakala. Ako nang bahala roon. May mga tao ako na pwedeng magpasok ng mga kailangan natin. Ikaw lang kailangan sa plano, Jayla. Kailangan mong maging matapang sa harap ng lahat. Humigpit ang pagkakahawak nga ni Jayla sa dokumento. Kaya ko. Ginawa nila kay mama to. Pinahaya siya hanggang sa mawalan siya ng lakas para lumaban. Hindi ako papayag na mangyari ulit yun. Tahimik na tumango si Ivan. Good. Pero kailangan mong makinig sa akin. Hindi tayo pwedeng magkamali.
Kapag may sumablay baka ikaw ang mapahamak. Napangiti si Jayla ng mapait. Sanay na akong mapahamak, pero this time may kasama na ako, salamat Ivan. Sandaling natahimik si Ivan sa katumingin nga sa dalaga ng seryoso. Hindi mo kailangan magpasalamat. Wala kang utang na loob sa akin. Ang gusto ko lang makita kang malaya. Nanahimik si Jayla at bahagyang kumunot ang noo. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ko tinutulungan ng ganito? Napabuntong hininga si Ivan. May mga bagay na hindi mo pa kailangan malaman. Basta isipin mo na lang na ayokong may naaapi na gaya mo at ayokong palampasin yung mga taong sumisira sa pamilya mo. Tinignan nga ni Jayla ang binata ng seryoso. Ramdam niya ang bigat sa boses nga nito at ang tapang sa likod ng mga mata. Okay, so anong plano natin? Kinuha ni Ivan ang isang maliit na USB at iniabot nga sa kanya. Nandito lahat ng files. Kapag nasa party ka na, kailangan mong maipasok to sa system ng LED screen. May taong tutulong sa atin doon pagkatapos hayaan mo ko ang humawak ng seguridad. Ikaw ang magsasalita. Napalunok si Jayla. Ako? Oo. Ikaw ang anak, mas magiging malakas ang impact kung ikaw mismong magbubulgar. Napapikit nga si Jayla at huminga ng malalim. Kakayanin ko. Para kay mama. Para kay papa. Ngumiti ng bahagya si Ivan. Good. May 3 araw tayo para maghanda. Mika will help us with the logistics. Ako naman kakausapin ko ang mga tao na magbabantay sa'yo. Hindi pwedeng makalatang madrasta mo. Tumango si Jayla at titinabi nga ang USB. Matamang tinitigan siya ni Ivan. Saka tumayo at sabing, magpahinga ka na muna. Bukas sisimulan na natin ang rehearsals na gagawin mo sa event. Maagang nagising si Jayla kinabukasan. Ramdam niya ang kaba sa dibdib habang nakaupo sa mesa. Tinatandaan ang bawat detalye ng plano. Nakalatag sa harap niya ang laptop at mga dokumento. Lumapit si Ivan bitbit ang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa tabi nga ni Jayla. Kumain ka na muna. Mag-prepare ako ng pagkain sa mesa. Hindi ako gutom. Baka may makalimutan ako. Sagot ni Jayla habang tuloy-tuloy sa pagbabasa. Umupo si Ivan sa tapat nga ng dalaga at kinuha ang papel sa kamay nito. Magpahinga ka. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung puyat ka. Ganito ka ba ka-stricto sa lahat ng tinutulungan mo? Ngumiti si Ivan nang bahagya at tumagilid nga ang ulo. Hindi, sa'yo lang. Natigilan nga si Jayla at napalunok. Bakit sa akin lang? Hindi ko alam, siguro dahil ayoko masaktan ka. Sagot ang binata sabay inom ng kape. Naginit nga ang pisngi ni Jayla sa narinig. Alam mo Ivan, ang weird mo talaga. Kanina ang sungit mo tapos bigla kang may pasweet. Ngumiti lang si Ivan at tumayo. Kain ka na. May ensayo pa tayo mamaya. Sa sumunod na araw nagsimula nga ang rehearsal nila. Tinuruan siya ni Ivan kung paano tatayo nga sa harap ng maraming tao. Paano hahawakan ng mic at kung paano titignan nga ang audience nang walang bakas ng takot. Huwag kang yumuko. Tumayo ka ng tuwid, ipakita mo na may alam ka. Wika ni Ivan habang inaayos nga ang postura ni Jayla. Paano kung kabado ako? Tanong ni Jayla ay bahagyang kinakagat nga ang labi. Fake it. Pag nakita nilang matapang ka sila mismong matatakot, dapat confident ka. Sagot ni Ivan na may tipid nga ang ngiti sa labi. Napangiti si Jayla. Parang ikaw. Lagi kang seryoso pero alam kong marunong ka rin kabahan. Tumango si Ivan at ngumiti. Siguro pero hindi ko pinapakita. Sa pagtuturo ni Ivan ilang beses nga silang nagkabanggaan ng balikat at nagkasabay ang kanilang hininga. May mga pagkakataon ding natatawa si Jayla sa sarili niyang pagkakamali at doon niya napansin ang bahagyang pagngiti ni Ivan na bihirang-bihira nga niyang makita. Okay ka lang ba? Tanong ni Ivan nang inabot nga ang tubig kay Jayla. Oo. Salamat talaga sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi kaagad sinagot nga ito ni Ivan, tinitigan lang niya bago nga nagsalita ulit. Hindi mo kailangan magpasalamat. Basta tandaan mo lang, hindi ka nag-iisa. Tumating ang araw ng birthday ng ama ni Jayla. Suot niya ang eleganteng bestida na pinili nga ni Mika, nakatago sa bag niya ang maliit na USB,
na magbubunyag nga ng lahat. Jaila, handa ka na ba? Tawag ni Ivan habang nakatingin sa kanya. Hindi ko sigurado pero kailangan kong gawin to. Sagot niya habang tinitignan nga ang USB. Magiging okay ka, nandito lang ako. Pagdating nila sa hotel, kung saan ginaganap ang party, sinalubong sila ng mga flashing camera at reporters. Agad na kinabahan si Jayla, ngunit ramdam niya ang kamay ni Ivan na maingat na humawak sa kanyang siko. Pagpasok nila sa venue, nakita niya ang kanyang madrasta na nakangiting peke habang tinatanggap ang mga bisita. Naramdaman ni Jayla ang pagigting ng dibdib niya sa galit, ngunit pinanatili niya ang mahinahong anyo habang nagsasalita ang kanyang ama sa harap ng mga bisita. Palihim na naglakad si Jayla papunta sa tech booth kasama ang isa sa mga tauhan ni Ivan. Mabilis nilang isinaksak ang USB sa system. Sa loob lamang ng ilang segundo, napalitan ng mga dokumento at ebidensya ang nakapaskil na birthday montage ng kanyang ama. Anong nangyayari? Sigaw ng isang bisita. Tumayo si Jayla sa gitna ng stage at humawak nga ng mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po pero may kailangan akong sabihin. Nagsimula nga siyang magsalita. Ipinaliwanag ang mga krimen ng kanyang madrasta. Ipinakita ang mga ebidensya at binunyag nga ang lahat ng kasinungalingan. Napatayo ang madrasta niya at halatang nagugulat. Hindi totoo yan. Mga gawa-gawa lang yan. Ngunit bago pa nga ito makalapit kay Jayla, lumapit na nga si Ivan kasama ang kanyang mga tauhan. Stay back. Malamig na wika nga niya. Jayla, tawag ng congressman. Ano to? Papa, ito ang totoo. Ginamit ka niya. Lahat ng to ginawa niya para sa sarili niyang kapakanan. Matapang na sagot ni Jayla. At hindi nga niya alam kung ano pa ang kanyang sasabihin. Nagkagulong mga bisita at agad nga umikot ang mga kamera. Sa madrasta niya wala itong nagawa kundi tumakbo palabas ng stage habang sinusundan ng mga media. Pagkatapos ng event na pabuntong hininga si Jayla, halos manghihina nga siya sa bigat ng lahat. Pero ramdam niya ang kamay ni Ivan na nakahawak sa balikat niya. Ginawa mo yun? Proud ako sa'yo. Salamat. Mahinang sagot ni Jayla habang nangingilid nga ang mga luha. Hindi ko magagawa yan kung wala ka. Ngunit biglang huminto si Ivan at tumingin nga sa isang paparating na sasakyan. Pumukas ang pinto at bumaba nga ang isang matikas na lalaki na halatang kilala ng lahat. Napahinto rin ng mga tao at may ilan nga na nagbulungan. Ivan, what is this mess? Who is this girl? Tawag ng lalaki. Nalaki mga mata ni Jayla. Tatay mo? Pulong niya at halos hindi makapaniwala. Tumangutango si Ivan. Papa, this is Jayla. Lumapit ng lalaki habang nakataas ang kilay at malamig nga na tumingin kay Jayla. You brought a woman into this chaos? And you use our resources for her? Pa, ginawa ko to dahil may mali. Hindi ko kayang manahimik lang. Matapang na sagot nga ni Ivan. Tumikhim na nga lamang ang ama niya at tumingin kay Jayla na mukhang kinakabahan pa. You are bold, young lady. I hope you're worth the trouble my son caused. Napayo ko nga si Jayla. Pasensya na po. Hindi ko po intensyon na madamay siya. Ngumiti ang lalaki ng mapakla at tinitigan nga si Ivan. We'll talk about this, son, in private. Kalaunan tahimik lang si Jayla habang nakasakay sa mamahaling kotse ni Ivan. Ilang oras na nga silang bumabaybay sa kalsadang ngunit hindi niya maiwasang kabahan. Pagdating nila sa isang malaking tarangkahan bumukas nga ito ng kusa at pumasok ang sasakyan. Lalong bumigat ang dibdib niya nang makita ang lawak ng lupain at ang engranteng bahay na parang mansyon nga sa pelikula. Napalunok siya. Ivan, dito ka lumaki? Mahina nga niyang tanong. Yes. Welcome to hell, sagot ni Ivan. Napatingin si Jayla dito dahil nagulat nga siya sa sinabi nito. Pero wala siyang nasabi. Lalo na nang bumaba nga sila
Nang sasakyan at sinulubong nga, ng ilang tauhan na agad ngang binuksan ng pinto para sa kanila. Naramdaman niyang parang mas lalo nga siyang lumiit. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang babaeng kapatid ni Ivan. Nakatitig ito kay Jayla, mula ulo hanggang paa. "So this is her, the girl from the scandal," malamig na sabi ng babae. Medyo napahiya si Jayla pero hindi nga niya nagawang magsalita. Naramdaman niya na nga lamang ang kamay ni Ivan na marahang humawak sa kanyang likod. "Do not start, Cassandra," maring sabi ni Ivan. "Where's Dad?" "Waiting for you in the study." Sagot nga ni Cassandra sa tumingin ulit kay Jayla. "Good luck." Tinala ni Ivan nga sa isang maluwag na silid. Pagkapasok nila, makita niyang isang lalaking nakaupo sa harap ng desk. Malakas ang presensya nito, matalimang tingin at mukhang sanay na sanay nga sa kapangyarihan. "Sit," utos ng ama ni Ivan. Umupo sila ni Ivan at naramdaman nga ni Jayla ang malamig na pawis sa kanyang palad. "Hinahanap ka ng tatay mo. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa reputasyon niya?" Sabi ng lalaki kay Jayla sa seryosong tono. Huminga ng malalim si Jayla. Sinabi ko lang naman yung totoo." Mahina niyang sagot. "Yung totoo. Totoo man o hindi, pinahiya mo siya. Pinahiya mo ang isang makapangyarihang tao. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nililinis ang pangalan niya at mapapahamak ka." Ngisi ng lalaki. "Kung ganun, protektahan niyo siya. Dito siya titira," sabat ni Ivan. Tumaas ang kilay ng tatay niya. "Kung itatago natin siya dito, baka isipin ng mga tao kinidnap natin siya. Alam mo ba kung gaano kadelikado yun para sa atin? Lalo na't may impluwensya din ang kanyang pamilya." Natahimik na nga lamang si Jayla at yumuko. Naramdaman niya ang kamay ni Ivan na dahan-dahang umawak sa kanya para pakalmahin siya. "Pa, hindi ko siya papayagang bumalik," matigas na sabi ni Ivan. "Kung ganun, kailangan natin ng ibang plano. Kung magiging fiancé ka niya, magbabago ang kwento, iba nang iisipin ng mga tao, imbes na kidnapping, iisipin nilang pinoprotektahan mo siya dahil mahal mo siya." Nanlaki mata ni Jayla. "Fiancé?" Tumango nga ang tatay ni Ivan. "Oo, ang engagement announcement ang magkokontrol ng kwento. Tatahimikin nga ito ang mga akusasyon ng tatay mo." Umiling si Jayla. "Hindi pa po ako handa. Halos hindi ko pa nga kilala si Ivan. Wala akong pakialam. Ito ang pinakaligtas na paraan. Gusto mo bang tuluyan kang sirain ng tatay mo?" "Pa, tama na. Gagawin namin, i-announce ko." Putol ni Ivan. "Ivan, hindi mo basta-basta pwedeng..." Naputol nga ang sasabihin ni Jayla. "Jayla, ito lang talaga ang tanging paraan para maprotektahan ka. Pero magtiwala ka sa akin." Hinawakan ni Ivan ang kamay niya. Pagalis nga nila ng silid, sinalubong sila ni Cassandra at isa pang lalaki na kapatid nga ni Ivan. Pareho silang may tingin nga na parang sinusukat nga si Jayla. "So is it true? You're getting engaged?" Tanong nga ng lalaki. "Yes," sagot ni Ivan ng walang alinlangan. Napatingin si Cassandra kay Jayla at ngumisi ng mapakla. "Wow, ang bilis. You must be special." Hindi sumagot si Jayla, ngunit naramdaman niya ang tensyon sa paligid. Hinawakan ni Ivan ang bewang niya at marahang itinulak nga siya palayo. "Enough. She's tired. I will take her to a room," sabi ni Ivan. Habang naglalakad sila palayo, hindi mapakalinga si Jayla. "Ivan, sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo?" "Yes." Seryosong sagot ng lalaki. "Mas mabuti na ito kaysa hayaang saktan ka ng tatay mo. Mas mapoprotektahan ka namin." "Pero paano kung ayaw ng pamilya mo?" Huminto siya. Huminto rin si Ivan at tinignan nga siya ng diretsyo. "I don't care. I will deal with them. You are safe with me. Kaya kitang protektahan." Napalunok si Jayla at napayuko. Ramdam niya ang init ng pisngi niya dahil sa paraan ng pagtitig ni Ivan. "Magpahinga ka muna," sabi ni Ivan at marahang inilapat nga ang kamay sa kanyang balikat. "I will handle everything." Kinumagahan, narinig nga ni Jayla ang mahinang katok bago bumukas ang pinto ng malawak nga na silid na tinutuloyan niya sa estate
ng pamilya ni Ivan. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama at napatingin sa lalaking pumasok. Matagal na nga niyang pinangarap ang ganitong eksenang magkaharap silang dalawa. Nangama niya pero hindi niya inakalang mangyayari ito sa ganitong sitwasyon. Chayla, anak. Tawag ng ama niya. Kitang pagod sa mukha nito pati nga ang lungkot na tila hindi nito kayang itago. Hindi kumibo si Chayla habang nanatiling nakatayo at nakapulupot ang mga braso sa sarili. Wala siyang naramdaman kundi ang kirot at bigat nga ng mga alaala. Ang mga panahong tinalikuran siya nito, ang mga panahong pinili nga nitong paniwalaang madrasta kesa sa kanya at sa kanyang ina. Alam kong nasaktan kita at alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo ngayon. Pero gusto kong makabawi. Please, umuwi ka na. Huwag mo nang hayaang masira palalong pamilya natin. Maingat na wika nga ng ama. Napakuyom si Jayla ng kamoo. Family? Nanginginig ang boses niya. You call this a family, Dad? Where were you when Mom needed you? Nang siniraan siya ng babaeng yun, you didn't even try to defend her. Napayo ko ang ama niya. Tilawala itong sagot. Anak, I regret everything. Huminga ng malalim si Jayla at pinipigilan ng luhang nagbabadya. Do you know what regret feels like, Dad? Kasi ako araw-araw kong nararamdaman yon habang pinapasan ko ang kasalanan na hindi naman akin. I lost Mom, and I lost you too. Pumikit ito ng sandali bago lumapit ng dahan-dahan. I was wrong. Mahina nga nitong sambit. Nabulag ako, and I want to make it right. Please anak, let me protect you this time. Umiling si Jayla tumatras. No, I don't need your protection anymore. Tumingin siya ng diretso nga sa ama niya. Pakakasalan ko si Ivan. Nanlaki ang mga mata nga ni Jayla, pati na rin ang ama niya. What? Pakakasalan ko siya, and nothing you say will change my mind. Ulit nga niya ng mas mariin. Sa gilid na palingon si Jayla kay Ivan, nakararating lang at nakatayo nga sa bungad ng pinto. Kita niya ang gulat sa mga mata nito at mukhang hindi nito inaasahan ang sinabi niya. Jayla. Mahinang tawag nga ni Ivan. Tila gustong pigilan ang kanyang desisyon pero pinili nga nitong manahimik nang makitang determinasyon sa kanyang muka. Napatingin ulit ang ama niya kay Ivan at tila sinusukat ito. Ilang segundo itong natahimik bago bumuntong hininga. Kung yan ang gusto mo anak, wala akong magagawa. Pero sana balang araw mapatawad mo pa rin ako. Hindi na sumagot si Jayla. Pinanood lang niya itong tumalikod at tumalis nga ng silid. Bit-bit ang bigat ng lahat ng kasalanang hindi nito kailanman maitatama. Pagkaalis ng ama niya bumuntong hininga si Jayla at napaupo sa kama. Nilapitan nga siya ni Ivan bakas nga ang pag-aalala sa mukha nito. Jayla, bakit mo sinabi yun? You don't have to do this to prove something. Mahina nga nitong tanong. Umiling si Jayla at ngumiti ng mapakala. I want to, Ivan. And I think I'm ready. You're confusing me. Pero, I'm not gonna lie. Masaya ako na sinabi mo yon. Hindi ko alam kung ano iniisip ko. I just don't want him to have control over me anymore. And being with you, it feels like I'm finally safe. Huminga siya ng malalim at tumingin sa binata. Sandaling natahimik si Ivan bago humiti ng malumanay. Then I will make sure you will always feel that way. Simula noon napansin nga ni Jayla ang pagbabago sa kilos ni Ivan. Mas naging maalaga nga ito, mas madalas siyang tanungin kung ayos lang ba siya. Mas madalas siyang ngitian at kulitin. Minsan nga naiilang nga siya sa lambing nito. Isang gabi habang nasa terasa nga sila ng estate, nagdala ito ng pagkain at wine. Here, sabi ni Ivan at tinabot nga sa kanyang isang baso. Para naman makapag-relax ka kahit konti. Napangiti si Jayla at tinanggap ito. You're spoiling me too much. I'm just making sure you're happy. Sagot ni Ivan habang nakatitig sa dalaga. Napayo ko si Jayla at ramdam nga ang pag-init ng kanyang pisngi. You are making it hard for me not to like you, Ivan. Nagulat nga si Ivan.
Pero ngumiti siya at marahang hinawakan ng kamay nito. Good, because gusto na kita. Noon pa. Marami pa rin hindi sang-ayon kay Jaila, lalo na ang kapatid nga ni Ivan na si Cassandra. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, ramdam niya ang matalim nga nitong tingin at malamig na pakikitungo. You know what? You don't belong here, right? Malamig na sabi pa nga ni Cassandra isang araw nang magtagpo nga sila sa kusina. Napatingin si Jaila dito at ngumiti ng banayad. Maybe, pero gusto ako ni Ivan dito. At yun ang mahalaga. Tumaas ang kilay ni Cassandra. Then we'll see. Ilang linggong lumipas, magarbang engagement party ni na Jaila at Ivan. Nakasabit nga mga chandelier na tila mga bituin sa kisame ng malaking hall at nakapilang mga high profile na panauhin. Mga politiko, negosyante at kilalang personalidad. Ramdam ni Jaila ang bigat ng bawat matang nakatuon sa kanila. Lalo na nang sabay nga silang lumabas ni Ivan na magkahawak ang kamay. Relax lang. Bulungan ni Ivan habang marahang pinisilang kamay ng dalaga. We've got this. Napakagatlabi na nga lamang si Jaila at tumango. Kaya ko to. Mahina nga niyang sagot kahit kabado nga siya. Alam niyang marami ang hindi boto sa kanya. Lalo na't dala nga niya ang mababang reputasyon ng pamilya nila dahil sa eskandalong kinasangkutan ng kanyang madrasta. Habang nasa gitna sila ng entablado, kinuha ni Ivan ang mikropono at ngumiti nga sa mga panauhin. Thank you for joining us tonight. I'm happy to introduce to all of you my fiancé, Jaila. Narinig ni Jaila ang mga bulungan at mahinang pagiling ng ilan pero ramdam niya ang suporta ng pamilya nga ni Ivan. Ang ama nito, ang kilalang international tycoon na si Alejandro ay nakatayo sa gilid at nakangiti ng bahagya. Isang ekspresyon na nagbigay nga sa kanya ng lakas ng loob. Nagpalakpakan ng ilang sa crowd at ramdam niyang nabawasan kahit kaunti ang atensyon. Lalo na nang hawakan nga ni Ivan ang kamay niya at tapat na ngumiti sa mga bisita. She's the one I chose, and I'm proud of that choice. Matapos ang formal na anunsyo nga, nag-ikot nga sila ni Ivan para makipaggamay at makipag-usap sa mga panauhin. Ramdam ni Jaila ang matalim na tingin ng ilang matandang bisita lalo na mula nga sa mga kilalang pamilya. Jaila, tama ba? Narinig ko marami kang pinagdaanan, must be quite the adjustment, dear. Tanong ni isang babaeng sosyal na may suot na perlas. Ngumiti si Jaila. Yes, ma'am. Grateful po ako for everything I've learned along the way. And I'm looking forward to contribute positively to this family as well. Bahagyang napataas ang kilay ng babae. Ngunit tumango nga ito at ngumiti ng tipid. Pagkatapos nilang lumipat, sa kabilang grupo bumulong si Ivan. You are handling this like a pro. Napangiti si Jaila. Kailangan. I can't let them see me as a liability. Ilang linggo matapos ng engagement party, nagsimula nang ipakita ni Jaila ang galing niya. Bagaman nakatira siya sa marangyang estate, ng pamilya ni Ivan hindi nga siya naging komportableng umasa lang sa yaman ng mga to. Isang araw abala nga siya sa pag-aayos ng mga papeles sa opisina ni Alejandro. May mga dokumentong kailangan ayusin tungkol sa mga bagong proyekto ng kumpanya. At dahil sa background niya sa political science at exposure sa politika ng ama niya, mabilis niyang naintindihan ang proseso. Miss Jaila, tawag nga ng isa sa mga board members na nakasaksi sa kanyang pagtutok sa mga papeles. You really know your stuff. Where did you study again? UP Diliman po. Sagot niya habang nakangiti. Political science major, my father used to train me in legislative processes and public relations. Impressive. Sagot ng board member habang nakatingin kay Alejandro. She's natural. Pagkabalik nga niya sa kwarto ni Ivan, nadatnan niya itong nakaupo at may hawak na laptop. Narinig ko ang ginawa mo kanina. Pinahanga mo ang buong board, Jay. Nakangiti nga nitong sabi. Napangiti si Jaila nang makaupo siya sa tabi nito.
I just wanted to prove I can be more than just your fiancé. Chayla, you don't have to prove anything to me. But I like that you did. Nakita ko yung confidence mo kanina. Honestly, nakaka-proud ka. Tumigil siya sandali at ngumiti. Namula si Jayla, sasabi nga nito at umiwas nga ng tingin. Stop it. Why, it's true. You are incredible, Jay. Sagot ni Ivan habang sabay nga hawak sa kamay ng dalaga. Maging si Alejandro ay tila nagbago ang tingin kay Jayla. Minsang pinatawag nga siya nito para kausapin sa opisina. Jayla. Malumani nga nitong sabi habang nakaupo sa malaking mesa. Nang una hindi ako ampante sa'yo. I thought you just complicate Ivan's life but now I see potential. Napayo ko si Jayla ng bahagya nga bilang respeto. Thank you po. I just want to help and to be worthy of Ivan. Ngumiti nga at tumango si Alejandro. You are already, Iha. Keep this up. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na ngang natutunan ng pamilya ni Ivan na igalang si Jayla, hindi na siya tinitignan na tila isa lamang sa mga kasambahayo babae mula sa eskandalo. Sa halip nagsimula nga siyang kilalanin bilang matalino, maprinsipyo at may kakayahang makipagsabayan sa mundo ng mga elite. Isang gabi habang naglalakad sila ni Ivan, sa hardin ng estate huminto nga siya at tumingin sa kanya ng seryoso. Jayla, mahina nga niyang sabi. Sa tingin ko mas lalo pa ako nahuhulog sa'yo. Napatigil nga si Jayla at napatingin kay Ivan. Huwag kang magulat. Ang galing-galing mo eh. Sa tingin ko ngayon lang ako naging ganito ka-proud na may kasama ako. Napangiti nga at yumuko ito. Pinapapula mo yung pisngi ko. Dahan-dahan siyang hinawakan ni Ivan sa pisngi at tinignan nga ng malalim. Good. Dahil deserve mo makaramdam ng mahal ka, Jay. At sisiguraduhin kong maramdaman mo yun. Sa araw ng kasal nila tila huminto nga ang mundo para kay Jayla. Isang taon na nga rin ang lumipas mula nang inanunsyo nga nila ni Ivan ang kanyang engagement. Isang taon ng pagtatiyaga. Pagpatibay nga ng loob at unti-unting paggamit ng respeto mula sa pamilya ni Ivan. At ngayong nakatayo nga siya sa harap ng malaking salamin habang inaayusan ng makeup artist, hindi pa rin siya makapaniwalang mangyayari ito. Miss Jayla, you look stunning. Sabi nga ng makeup artist na may halong paghanga, parang prinsesa. Napangiti siya at bahagyang umiling. Hindi ako sanay na ganito ka-glamorous. Biro nga niya. Sa gilid nga ng kwarto naroon si Cassandra, kapatid ni Ivan na dati malamig at palaban pero ngayon ito mismong nag-aayos ng belo ni Jayla. You're glowing. Wika nga ni Cassandra habang inaayos ang laylayan ng gown. I never thought I'd say this but bagay kayo ni Ivan. I'm glad he chose you. Napangiti nga si Jayla at napaluhan ng bahagya. Salamat, it means a lot, Cassandra. Sa kabilang silid naman nabala si Ivan kasamang kapatid niya. Suot ang itim na tuxedo, hindi niya maiwasang mapangiti habang tinitignan ang sarili sa salamin. You're grinning like an idiot. Biro nga ng isa pa niyang kapatid. Of course, I'm marrying the woman I love. Why wouldn't I? Ang tagal kong hinintay ito. Nagsimula ang seremonya sa malaking simbahan na puno ng mga kaibigan, kamag-anak, at mga bisitang may mataas na katungkulan. Habang naglalakad si Jayla sa aisle, ramdam niya ang pagtibok ng kanyang puso. Nandoon ang mga kamera, ang mga tao, pero wala siyang ibang nakikita kundi si Ivan na nakatayo sa altar at seryosong nakatingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa mundo. Pagdating niya sa harap, inalalayan siya ni Ivan at bumulong. You're breathtaking. Napangiti si Jayla at pinisil ang kamay nito. Ikaw rin. Nang magsimula ang pari sa pagbasa ng seremonya, napansin ni Jayla ang pagdating ng kanyang ama kasama ang kanyang mga half-siblings. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung handa na siyang harapin ang lahat ng sugat ng nakaraan. Pero alam niyang ito ang tamang oras. Matapos ang pagbibigay ng vows nila ni Ivan, humarap siya sa kanyang ama. Dad, tawag niya.
I know we've been through so much. And I swore I never forgive you. But I realize today isn't just about us. It's about healing too. Lumapit ang kanyang ama sa kanya. Anak, I'm sorry. Ngumiti si Jaila kahit nangingilid nga ang luha. Pinapatawad na kita. Nagyakap sila habang pumapalakpak ang lahat. Lumapit din ang kanyang mga kalahating kapatid at niyakap siya isa-isa. Para bang nabunutan siya ng tinik na ilang taon niyang daladala. Pero hindi naging perpekto ang kasal, lalo na't maraming nakakatawang insidente. Sa gitna ng pictorial, aksidenteng nadapa ang isa sa mga abay at bumagsak sa cake stand, kaya't muntik nang mahulog ang 3 palapag na cake. Mabuti na lang at nahawakan ito ni Ivan habang nagtatawanan ng lahat. Nice catch, groom! Sigaw ng isa sa mga kaibigan nga ni Ivan. Sa reception naman, habang sumasayaw sila ng unang sayaw, biglang pumasok ang ilang bata mula sa pamilya ni Ivan at sumali sa gitna, kaya't nagkaroon ng instant group dance. Imbes na ma-stress, natawa lang si Jaila at Ivan at sinayawan ng mga bata. Looks like we have to share the spotlight. Bulong nga ni Ivan. I don't mind. Sagot ni Jaila habang nakangiti. Naging masaya ang gabi. Maraming speeches, maraming halakhak, at maraming tao ang lumapit kay Jaila para batiin siya. Hindi na siya tinitingnan bilang anak ng isang politikong nasangkot sa iskandalo. Ngayon, siya ay kinikilala bilang babaeng minahal ni Ivan at babaeng nagpatibay sa kanilang pamilya. Sa huli, habang nasa mesa sila ni Ivan, nakatingin lang siya rito at napangiti. Hindi ko akalain na makakarating tayo sa ganito. Sabi niya habang pinaglalaroan ng wine glass. Tumingin nga si Ivan sa asawa na may lambing sa mga mata. I can, kasi mula pa noon alam kong ikaw na yon. Namula si Jaila at napatawa. Grabe ang cheesy mo naman. Sa'yo lang. Sagot ni Ivan sabay halik nga sa kamay ng kanyang asawa. Sa isang maaliwalas na hapon, tahimik na nakatayo si Jaila sa harap ng puntod ng kanyang ina. Nasa mga bisig niya ang isa sa kanilang kambal habang nakasakay sa stroller ang isa pa. Maingat niyang hinaplos ang lapida at napangiti kahit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Mahina nga niyang bulong. Kung nandito ka lang sana makikita mo na kung gaano kaganda ang naging buhay ko noon. May asawa akong mahal ako at minamahal ako at may kambal kami. You'd be proud of us. Niyakap niya ng mahigpit ang batang nasa kanyang mga bisig at tumingin nga sa stroller ng isa pa. Si Ethan at si Ellie ang ganda ng buhay nila, ma. Hindi na nila mararanasan yung mga pinagdaanan ko. Dumating si Ivan. May hawak nga itong bouquet ng bulaklak. Maingat nga siyang lumapit at niyakap nga si Jaila mula sa likod. Love, I'm sure your mom is smiling right now. Seeing you this happy. Napangiti si Jaila at tumango. I think so. Thank you, Ivan. Hinalikan nga ni Ivan ang gilid ng ulo ni Jaila at inilapag nga ang mga bulaklak sa puntod. Let's go home. The kids are hungry. Biro pa nga niya. Kasalanan mo yun. Ikaw kayang nagpalaki ng appetite nila. Balik nga ni Jaila habang nakangiti. Pag-uwi nila sa estate, sinalubong sila ng pamilya ni Ivan at pati ang ama ni Jaila. Lahat ay tila naging close na sa loob ng 1 taon at kahit hindi sila karaniwang pamilyang mayayaman na laging abala, ngayon ay naglalaan sila ng oras para sa isa't isa. Ay eto na sila, ang mga bida ng araw. Sigaw nga ni Cassandra at kinuha nga ang isa sa kambal. Naku, Ethan, ang bigat mo na. Wala ka kasing exercise. Banat ni Ivan. Excuse me nag-gym kaya ako. Balik ni Cassandra habang pinapagalawang sanggol na tila natatawa rin. Umupo si Alejandro na ama nga ni Ivan at agad na binuhat nga si Ellie. Anak mo, magaling kang mag-alaga. Sana noon pa kita'y nampon. Nako, Dad. Natatawang protesta ni Ivan. Asawa ko yan. Sumingit naman ang ama ni Jaila na nakaupo rin sa sofa. Baka nakakalimutan niya may parte rin ako sa jeans ng mga batang yan.
Nagkatawanan ng lahat. Huwag ka mag-alala, Tito, sabi ni Cassandra. Nakita naman naming mas lumabas ang kagwapuhan ni Ethan sa side mo. Napahalakak na nga lamang si Jayla habang hawak na ang tiyan niya. Grabe kayo, parang ako walang contribution ha. Meron, ikaw ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Sabat nga ni Ivan saka lumapit nga sa kanya, tinalikan nga siya sa pisngi. Napatingin ang lahat at sabay-sabay na bumati ng aw na parang scripted. Okay, tama na yan, let's eat. Mas masaya ang bonding pagbusog. Sabi ni Alejandro habang pinapatulog ang sanggol nga sa balikat niya. Walang tigil ang tawanan at kulitan. Hindi na alintana ng lahat na mga kilalang tao sila at may mga negosyo at obligasyon na dapat asikasuhin. Para bang sa hapag na iyon, sila ay simpleng pamilya lang na nagmamahalan at nagtatawanan. Naalala mo ba yung engagement party natin? Muntik nang mabagsak yung cake. Tanong nga ni Ivan kay Jayla. Napahalakak nga si Jayla sa tawa. Oo, kung hindi mo nahawakan yun, baka viral na tayo ngayon. Nagkatawanan na naman sila at sa mga sandaling iyon, ramdam ni Jayla na wala ng puwang ang lungkot sa buhay niya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog na ang kambal at tahimik na ang paligid, magkatabi sila ni Ivan sa balkonahe. Nakapatong ang ulo niya sa balikat nito habang pinagmamasdan nila ang mga bituin. Life turned out differently than I imagined. Pero sobrang saya ko, hindi ko akalaing magiging ganito ang buhay ko. Bulong nga niya. Hinawakan ni Ivan ang kamay ng asawa. Because you fought for it. You stood your ground. Pinaglaban mo ako nung pinaniniwalaan mo. Naging matapang ka. Kahit nasaktan ka, that's why we are here now. Napangiti si Jayla at tumingin dito. And because you stayed. At tinulungan mo ko. Hinalikan siya ni Ivan sa noo. Always. At salamat sa pagtitiwala. Sa kabila ng hirap, galit, at mga sugat ng nakaraan, natutunan ni Jayla na ang tunay na pamilya ay hindi lang yan nasusukat sa dugo. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin nakakalimutan mo na lang, kundi pagpapalaya mo sa sarili mo mula sa bigat ng hinanakit. At ang pag-ibig na kapag pinaglaban at inalagaan ay kayang bumuo ng mas magandang kinabukasan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Jayla at Ivan. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. I-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan kayo kung gusto niyo pong ma-shoutout sa ating next video. Muli, shoutout po sa mga sumusunod. Nathan Canada, Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostonalito, Elia Evangelista Anderson, Jaylen Baro-Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilo Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Forteza of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merly Lynn, Fe Navares,
Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Loida Gabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Dionila Perea of Nai Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saiko, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordette, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta
Irgarin of Kamsur, Flordet Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy
Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navarez, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy,
Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.